Eto na po mga kapatid, ilang araw po nating hinahanap si Senator Coco Pimentel kung bakit po hindi nagkakaroon ng pahayag sa naging pagpasa po ng budget, ng pangtaunang budget ng Pilipinas mga kapatid. Eto na po mga kapatid, Senator Coco Pimentel. Nagkasagutan po at binira po niya kung bakit po hindi nabigyan ng pondo ang PhilHealth na ito daw po ay labag sa batas mga kapatid. Natamimi po mga kapatid si Senator Grace po. At question niya na hindi dapat nangyari. At ayun na nga, no, parang sila rin po ay nabigla at bakit ganun din po ang naging desisyon mga kapatid ng kanilang pag-uusap sa BICAM at pakinggan po natin mga kapatid ang video para maunawaan po nating lahat. Ito po ang video mga kapatid. And bago malimutan, we also freed up 74 billion pesos, 74.4 billion pesos sa PhilHealth subsidy. Tama po yun, which is under program, the appropriations. Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na ng... hindi pa tayo makakame up ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa program appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new items under unprogrammed appropriations came from program. Hindi pa natin alam eh. But we will add to that the MPBF, we add to that the PGF na mga freed amounts, plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Minded of the saying that health is wealth. But I don't think, Mr. President, that we can use funds meant for health so that we will justify that we will generate wealth for the nation. Mr. President. So, pwede ba nating masabi na itong 74.4 billion pesos ng PhilHealth na ziniro natin ay binigay sa ibang mga ahensya ng gobyerno na sa tingin natin ng ating committee na mas nangangailangan o mas deserving ng amount at masasabi ba natin na hindi directly health-related yung napuntahan ng 74.4 billion pesos na yon? But yes, I think transparently you can look that if you look at the increase in some appropriations, they're not health-related. Yes, they're not health-related. Ngayon, Mr. President, ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson. Pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates. Nababa natin eh. At the same time, inutusan natin sila to increase their compensation packages, which ginawa nila. Tapos hindi lang dagdagan pa, may konsulta, etc. So, ang nangyayari po, Mr. President, we are being conservative with PhilHealth by reducing the subsidy by 74.4 billion pesos at a time when when PhilHealth has now committed to be more proactive, aggressive, and then we are returning some benefits to the direct contributors by lowering the contribution rate, Mr. President. Ganyan na nangyari. So, parang hindi makatuwiran yung 74.4 billion pesos reduction. Wrong timing pa. Now that kung ano yung itinuturo natin sa PhilHealth, pinipressure natin sila, gagawin na nila, tapos ngayon parang pipilayan natin sila para magawa nila yung sinasabi natin gawin nila, Mr. President. Ang ating problema sa PhilHealth subsidy kasi, Mr. President, is yung formula is provided by law. Yan po, that is the long and short of it. Ngayon, by giving zero subsidy, are we in effect saying that we are suspending the provisions in the Universal Healthcare Act and the syntax law? So thank you for correcting me. In the syntax law, which provides for that formula. So is that what we're doing? Number one, kasi when you give a government agency zero budget, talagang number one ang message doon punishment mo yan. Okay. And then but number two, merong rito na there is a formula. And the formula yields 53.13 billion pesos ang may yield ng formula.
Mr. President, around that amount. So, is it also our message that we are suspending the formula found under the syntax law? Narinig po natin na mga kapatid na talaga naman po, kumbaga parang lumalabas po sa bibig ni Senator Coco Pimentel na ito po ay napagdebatihan natin at napag-usapan natin dito sa ating chamber na hindi po dapat nangyari ang ganon. Pati po siya, naguguluhan din po si Senator Coco Pimentel kung bakit po lumusot at kung bakit po hindi nabigyan ng budget ang opisina po ng subsidiya ang PhilHealth, mga kapatid, ano? So, ayun po, no, parang lumalabas po rito, parang sila rin po ay naguluhan at sa madaling salita, parang budol talaga, parang nabudol din sila at naguluhan sila. At ngayon, kino-question ni Senator Coco Pimentel at maigi yun, mga kapatid, nakita natin na nagsalita siya, good yun, ayos yun, nakikita natin na kahit papaano ay nagre-respond siya at nagsasalita siya sa mga tunay pong kaganapan at sa mga tunay pong nangyayari dahil parang ang pangit, ano, parang hindi po tama na ganun po ang nangyari, no? So si Senator Grace po, nakita mo naman parang aligaga din siya, no, nang matanong po ni Senator Coco Pimentel. Ay nako, mga kapatid, talagang nakikita natin, no, sana kahit papaano ay kung ito po ay sinasabi ni Senator Coco Pimentel na labag po sa batas, na hindi po dapat nalabag po sa batas, natanggalan po at hindi mabigyan ng subsidiya ang PhilHealth, malamang sa malamang if either ma-retain yung budget nung nakaraang taon, baka ganun pa rin po ang maibigay or either tumaas or either bumaba, no? Ang importante dito ay magkaroon lang po, hindi po porket meron silang magagamit na pondo ay hindi po, ayun po yung sinasabi natin, hindi porket meron silang pondo ay hindi na po bibigyan. Dapat po kahit papaano ay mabigyan pa din. Huwag maibalik kung sa tingin natin ay hindi dapat maibalik yung nakaraang pondo nila. Hindi, bigyan lang. Bigyan ng karapat-dapat at sapat. Para at least kahit papaano, hindi naman po maging pangit sa paningin ng iba, mga kapatid. Dahil nakikita rito parang marami po ang nadidisappoint dahil hinahanap nga po nila dahil ito po ay pera ng taong bayan. Ikaw, pera mo na nakakapanood, pera mo yan dahil nagbabayad ka ng PhilHealth, nagbabayad ka ng premium ng mga contribution sa PhilHealth. Ang tanong ba ay, sapat ba? Sapat ba ang serbisyong na ibibigay ng PhilHealth para sa iyo at para sa iyong pamilya, mga kapatid? So kami po na mga OFW, ako sa amin parang ilan lang naman yung nagko-contribute niyan, ano? Pero sa amin po kasi ng mga OFW ay hindi po kami saklaw ng PhilHealth. Dahil kami po ay mayroong medical insurance na dito po, na nagagamit po namin dito at naibibigyan naman po ng sapat na gobyerno kung saan po kaming bansa naroroon. Mga kapatid, sana nga po ay yung healthcare system ng Pilipinas, no, ay mapaayos sana ng gobyerno, na yan po ang importante dahil papaano po magsiservisyo at makakapagtrabaho ang mga mamamayang Pilipino. Gayong nasasadlak naman po sila, no? Nasasadlak po sila sa mga anumang karamdaman na dapat po ay natutugunan ng gobyerno na mapapaayos at mapaganda pa po ang healthcare system po ng ating bansa, mga kapatid, no? Hindi naman po sa pagmamalaki, no? Dito po sa kinaroroonan namin kung saan po kami nagtatrabaho ngayon ay naibibigay po ng gobyerno at natutugunan po ng gobyerno ang aming mga pangangailangan kung kami po ay may mga medical na karamdaman at kami po ay nangangailangan ng tulong medikal, no? Sana po hindi po natin may iwasan na maikumpara ang mga ganyang bagay dahil nakikita po natin na talagang ang healthcare system po talaga ng Pilipinas, grabe po talaga. Sana, no, sana maipapaigting po ng gobyerno ang karapatang pantao po at maibigay po ng tama para sa taong bayan ang kanila pong pangangailangan. Dahil at the end of the day po, health is wealth. Yan nga po ang sabi ni Senator Coco Pimentel. Paano magsisilbi ang mga Pilipino at makakapagbigay ng maayos sa trabaho kung ang katawan po ng tao ay hindi po akma, no? So, sana po, dalangin po ng maraming Pilipino at dalangin po ng mga nandito rin sa ibang bansa na matugunan po ang problemang medikal sa Pilipinas, no? Sana po ay magkaroon po ng maayos na namumuno at may pagpatuloy po, no? May pagpatuloy po nila ang magandang serbisyo. Alam nyo, kailangan lang dito magkaroon lang ng mamuno. May namumuno po na maayos, na talagang yung may pagmamahal sa taong bayan, may pagmamahal sa mamamayang Pilipino,
malamang sa malamang po, kung yun po ang uunahin natin, malamang sa malamang na maganda po ang takbo at agos po ng ekonomiya ng Pilipinas. Dahil kung makita po natin, no, kung ito po ay mapagpapatuloy nila na magiging maayos lahat, ang ganda po, siguro po wala na pong mga Pilipino na magpupunta po sa ibang bansa, no, para po magtrabaho, no, mga kapatid. So ano po ang masasabi nyo, mga kapatid, sa mga naging komento po ni Senator Coco Pimentel, na ano po ang sa tingin nyo, dapat po ba na maibalik or mabigyan ng sapat na subsidiya ang PhilHealth, or tanggalin na lang po ito, mga kapatid? I-comment nyo po ang inyong mga komento, suggestion dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po.